Bas and grade 7 Mangga. Okay, so our topic for today is about mga suliraning pangkapaligiran or mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa Asya. So, ano nga ba yung ating layunin para sa araw na ito? So, number one, naiisa-isa ang mga suliraning pangkapaligiran sa Asya na ipapaliwanag ang sanhi at bunga ng mga suliraning pangkapaligiran sa Asya. At ang huli ay nasusuri ang yamang likas at ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon. So, iisa-isahin po natin kung ano ba yung mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan ng mga Asyano. So, medyo marami-rami po ito. So, mag-start na po ako. Okay. Number one ay ang global warming. So, alam ko naman na marami sa inyo yung familiar na or lagi nyo nang naririnig yung salitang global warming or meron na kayong idea kung ano ba ang global warming. So, ang global warming is yung patuloy na pagtaas ng temperatura ng daigdig. So, halimbawa kapag ka summer, di ba katamtaman lang yung init niya. Pero dahil sa global warming, nagiging mataas yung temperature ng ating daigdig. Minsan nga 'di ba, kahit na dapat ay taglamig na, nararanasan pa rin natin yung mainit na klima. So ayun po. Next ay ang climate change. So syempre kapag nabanggit ang global warming, laging kakambal niyan si climate change. So syempre from the word itself, climate change. So yung pagbabago ng klima. So mai-connect din natin siya sa global warming. Halimbawa na lamang, kagaya ng sabi ko kanina, dapat tag-init na pero or dapat taglamig na pero bakit mainit pa rin? Dapat ay tag-init na pero malamig yung nararamdaman natin. So hindi nagtatama kung ano yung dapat na klimang nararanasan natin dahil po sa climate change. Okay, next. Ayan, mabilis na paglaki ng populasyon. So isa palang pangsuliraning pangkapiligiran yung mabilis na paglaki ng populasyon, ano, mga anak. So, kung makikita niyo dito sa larawan, hindi mahulugan ng karayom dahil sa dami ng tao. So, siguro itong larawan na ito ay Etong mga larawan na ito is representasyon sa mabilis na paglaki ng populasyon. So dahil sa mabilis na paglaki ng populasyon, nauubos ang pinagkukunang yaman dahil sa dami ng tao. Siyempre, ang isang tao, maraming desire yan, maraming pangangailangan, okay? So, hindi sapat yung mga resources na naipo-produce ng kalikasan ng government. So, dahil dito nagiging suliranin ang mabilis at patuloy na paglaki ng populasyon or yung tinatawag natin na overpopulation. Okay, next. Okay, yung next naman is yung tinatawag natin na urbanisasyon or yung pag-unlad ng mga lungsod dahil sa pandarayuhan ng mga tao. So, isang example na lamang po dito is yung pagpunta ng mga probinsyano sa Manila. Thinking na kapag nasa Manila sila, uunlad yung buhay nila. Kapag nasa Manila sila, mas malaki yung pera na um, maiuuwi nila or maipapadala nila sa kanilang pamilya. So, bakit ba naging suliraning pangkapaligiran yung urbanisasyon? Kasi po, dahil po sa pagmamigrate or pandarayuhan ng mga tao sa lungsod, nagkakaroon ng crowded, okay? At saka kapag maraming tao sa isang lungsod, nagkakaroon ng ideya yung mga negosyante na magtayo ng business kasi maraming tao, maraming unemployed. So, nagtatayo sila ng business, nagtatayo ng mga buildings, ng factories, at nagiging cause ito ng suliraning pangkapaligiran. Dahil yung mga factories na yan is maraming usok na binubuga, which is matatalakay natin during the discussion. Okay, next. Pagkasira ng lupa. So, etong suliraning pangkapaligiran na ito ay hindi lang naman sa Asya lamang nararanasan. So, maging sa iba't ibang panig ng mundo ay nararanasan yung ganitong uri ng suliraning pangkapaligiran, yung pagkasira ng lupa. So, ang kakulangan ng mga puno ay nagiging sanhi upang gumuho ang lupa. So, isa pa kasing problema
kapagka pinuputol ng mga tao yung puno, wala na nagho-hold sa lupa. So, nasisira yung lupa, nagkakaroon ng soil erosion. Okay, next. Pa-turn out ko nga po. Okay, next is yung desertification or nagbibitak-bitak ang mga lupain sa kagubatan. So, kapagka sinabi natin desertification from the word itself, nagmamala-disyerto yung isang lupain na dapat sana ay napapakinabangan upang pagtamnan ng mga tanim. Okay, next. Deforestation or yung pagkakalbo ng kagubatan or kagubatan. So, bakit ba nangyayari ito? Puwedeng dahil sa pagputol ng puno. Meron kasing mga illegal loggers na matagal na rin namang problema 'no, kahit dito sa Pilipinas matagal ng problema 'yan ng DNR. Pinuputol ng mga tao yung mga puno na kahit bata pa, imbes na mapakinabangan pa ng iba or imbes na mapakinabangan pa, matirahan pa ng mga, animals sa kagubatan is hindi na nila nagagawa dahil nga pinuputol nila ito at hindi nila pinapalitan. Next. Alkalinization or pagkakaroon ng deposito ng alkali hydroxide sa mga lupain or nagiging maalat yung lupa. So, syempre kapagka kapag merong asin or maalat ang lupa, hindi na ito healthy para sa mga halaman. So, nagiging suliranin din ito dito sa Asya or ng mga Asyano, lalo na ng mga magsasaka. Okay, next yung salinization, which is yung paglitaw naman ng asin na mismo, asin sa lupa. So, kaparehas lang yan dyan sa alkalinization, hindi rin napapakinabangan ng lupa dahil nga meron itong asin. Next, yung siltation. Okay, ang mga deposito ng putik ay napupunta sa lagusan ng tubig patungo sa lupa. So, ano ba yung cause ng siltation? So, dahil sa soil eruption, ay sa soil erosion, kapag halimbawa na umulan, kapag umulan, syempre, masasama yun sa pag-agos ng tubig at ang masakit na nangyayari dito is nasasama ito sa lagusan ng tubig at napupunta sa lupa. So, hindi rin siya healthy. Hindi rin mapapakinabangan yung lupa once na magkaroon ng siltation kasi deposito ng putik eh. So, hindi naman healthy yung mga putik, okay? Next. Kaingin system or yung pagsunog sa kagubatan. So, bakit ba sinusunog yung kagubatan? Minsan ang ginagawa nila doon sa nasunog na kagubatan, yung mga siyempre may mga puno doon, kinukuha nila yon or ginagamit nila, binebenta nila yung uling. So, eto maraming gumagawa nito yung mga taga-bundok kasi wala naman silang ibang pagkukunan. Pero dahil sa pangyayari na ito, bukod sa may maitim na usok itong maipo-produce, nauubos yung mga puno. So, nababawasan yung yamang likas ng mga kagubatan or ng mga asyano. Okay, next ay ang polusyon. So, kahit naman hindi sa Asya, kahit sa ibang bansa, marami ang namang problema tungkol sa polusyon. Polusyon sa tubig, sa hangin, noise pollution, okay? So, ang daming uri ng polusyon. So, again, ang pollution is pagiging marumi ng kapaligiran. So, like for example, sa Manila, unang-una doon ay ang air pollution. So, dahil sa maraming sasakyan is nagiging maitim yung usok at humahalo iyon sa hangin. So, hindi iyon healthy kapag na-inhale yun ng isang tao na may asthma. Siyempre, aatakihin siya ng asthma. And isa pa dun is, nung one time, nung pwede pang pumunta ng Manila, pumunta kami ng Manila ng mga kaibigan ko. So, ang nakakaano kasi do'n, hindi ko naman alam na gano'n katindi yung pollution sa Manila talaga. Yung paa ko hindi naman siya sobrang itim, pero nung pag-uwi ko ng bahay naghugas ako ng paa, kulay black na yung, sahig ng, CR namin dahil sa dumi, dahil nga hindi ako nakasapatos. So, ayun yung nangyayari, nagiging marumi yung kapaligiran. So, ano bang nagiging dahilan bakit nagiging marumi ang kapaligiran? Siyempre, unang-una na diyan yung pagiging iresponsable ng mga tao sa pagtatapon ng basura nila or hindi naman kaya kapag nagsusunog ng mga basura, 'di ba meron namang tinuturo na ginagawang pataba yung mga
balat ng saging, yung mga nabubulok, so ginagawa itong pataba. So, pwede yung gawin para makalis sa polusyon. Okay, next. Ozone layer depletion or yung pagnipis ng ozone layer. So, 'di ba sa science ninyo na pag-aralan niyo na rin naman na kapagka lumipis yung ozone layer natin, so wala nang magpoprotekta sa atin para sa UV rays na natatanggap natin from the sun. Okay. So, syempre hindi naman pagka yung UV rays na mismo yung dumaplis sa iyong balat, syempre magkakaroon ka naman nun ng skin cancer. So, isang malaking problema po talaga yung ozone layer depletion. Okay, next is yung acid rain or paghalo ng mga nakakalasong chemical sa ulan. So, ito yung isang illustration doon. So, halimbawa na lamang sa mga factories, yung mga usok na binubuga niyan, yung mga chemical na binubuga niyan, sumasama yan sa ulan. At kapag sumama yan sa ulan, syempre, pwede yan mapunta sa katubigan, pwede rin mapunta sa kalupaan. So, hindi nagiging healthy, okay? Next, oil spill or yung pagtagas ng langis sa mga anyong tubig na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga nilalang sa anyong tubig ng mundo. So, syempre kapagka merong langis ang isang anyong tubig, hindi na ito healthy para doon sa mga likas na yaman na nasa tubig, okay? So, dahil dito sa oil spill, pwedeng magkaroon ng pagkamatay ng mga isda. Okay, next. Yung fish kill, so parang magkaugnay lang sila, no? Kapag nagkaroon ng oil spill, maaaring magkaroon ng fish kill. Pero dito naman sa fish kill or yung pagkamatay syempre ng mga isda is dahil po ito sa sobrang init ng panahon or hindi kaya dahil sa sobrang init ng panahon, hindi kinakaya ng mga isda. So, nauubusan sila ng oxygen. Okay, next. Industrial waste. So, mga basura na mula sa factory, warehouse, fast food chains, at iba pa. So, ano ba yung example ng mga industrial waste na yan? So, yung plastic, cardboard, papel. So, kung makikita nyo dito sa larawan, puro garbage bag at puro ito mga plastic bottles, ayan. So, isa siyang uri or tama, halimbawa ng industrial waste. So, 'di ba sa mga fast food chain, sa mga restaurants, sa mga factories, ang dami nilang mga basurang itinatapon. Tapos kung hindi naman nila ito maitatapon sa maayos, nagiging isa na itong problema kasi nga dahil sa mga basura na iyan, kapagka umulan, pwede yang bumara sa mga kanal or di kaya sa mga kalsada. So, nagiging cause din yan or nagiging problema rin yan ng mga tao. Okay, next. Radioactive waste. So, ito yung mga uri ng basura kung saan ito ay naglalaman ng mga material na may radiation. Ang medical tube, syringe, mga palinis na basahan ay kabilang sa mga radioactive waste. So, yung mga radioactive waste naman, yung mga halimbawa nito is yung mga basura or waste na galing sa mga hospital. So, syempre, delikado yun kasi, di ba, minsan yung mga unfortunate natin na kababayan, halimbawa, yung mga nakatira sa kalsada, di ba, kapag nakakakita sila ng mga basura, kinakalkal nila yon. So, hindi dapat nila ginagawa yun kasi paano pala kung yung basura na yun is merong or isang radioactive waste. So, hindi iyon tama. Okay, next. Ang coral bleaching. So, dahil sa sobrang init ng tubig ay naapektuhan ng mga corals at unti-unti itong nagiging kulay puti. Okay, so 'di ba, importante ang mga corals syempre para sa mga isda. Mga anak, kapag kulay puti na yung corals, hindi ibig sabihin na patay na sila, kundi nabawasan lang yung nutrients, okay, nila. Then next, ang red tide. Okay, isang pangyayari kung saan nag-iiba ang kulay ng dagat o nagkukulay kalawang, sanhi ng maraming dinoflagellates na naglalabas ng laso na delikado para sa mga yamang dagat. So, sino ba dito yung mayroong mga kamag-anak sa Hagunoy? So, madalas kasi doong magkaroon ng ah, red tide, okay? So, kapagka merong red tide, so hindi advisable na kumain ng isda kasi maaari na meron ng or
Maaaring nakainom na ito ng tubig na merong lason. So, hindi siya advisable. Okay. Okay, so yun lang po ang ating discussion. Okay, so para sa inyong gawain isa sa isang buong papel, magbigay ng 10 suliraning pangkapaligiran at ibigay ang sanhi at bunga nito. Then gawain number 2 sa isang buong papel, sagutin ang mga sumusunod na katanungan, limitahan ang iyong sagot mula 5 pangungusap pataas. So number 1 question, paano nakakaapekto ang mga suliraning pangkapaligiran sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon? The number 2, bilang isang mag-aaral, paano ka makakatulong upang maiwasan ng Pilipinas ang mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa Asya at daigdig?